Sa isang liblib na baryo, nakatira si Lito, isang batang mahirap, ngunit masipag at mabuting anak. Araw-araw, tumutulong siya sa kanyang inang si Aling Nina, nagtitinda ng gulay sa palengke. Kahit minsan ay walang ulam, natutunan na ni Lito na magpasalamat sa kung anong meron sila. Tuwing gabi, nananalangin siya. Panginoon, hindi ko po hinihiling ang yaman. Sana lang po ay huwag kaming magutom ni nanay. Sa likod ng kanilang maliit na bahay, nakatayo ang isang lumang puno ng bayabas. Hindi na ito kasing sigla ng dati. Ang mga dahon ay bahagyang naninilaw at ang mga sanga ay tila pagod na sa pagdaan ng panahon. Ngunit sa mata ni Lito, iyon ang pinakamahalagang puno sa mundo. Dito siya madalas naglalaro tuwing hapon, umaakyat sa mga sanga habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kahit maliit lamang ang bunga, para kay Lito, sapat na iyon para magdala ng saya. Isang araw, habang galing sa palengke, tanghali na at tirik na tirik ang araw. Sa kanyang kamay ay isang supot na may ilang gulay at isang pirasong bayabas na pinulot niya mula sa ilalim ng puno kaninang umaga. Habang naglalakad sa maalikabok na daan pauwi, napansin niya ang isang matandang pulubi na nakaupo sa tabi ng kalsada. Payat, marumi ang damit, at tila ilang araw nang hindi kumakain. Huminto si Lito. Saglit siyang natigilan. Alam niyang kaunti lamang ang dala niyang pagkain at baka pagalitan pa siya ng ina kung may ibibigay siya sa iba. Ngunit nang makita niya ang malungkot na mga mata ng matanda, parang may kumurot sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang bayabas mula sa supot at lumapit sa pulubi. Lolo, ito na lang po muna. Wala po akong ibang dala, pero sana makatulong kahit kaunti. Kinuha ng matanda ang bayabas na parang may pag-aalinlangan. Ngunit nang maramdaman niyang tunay ang kabutihan ng bata, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat anak. Ang maliit mong handog ay ginto sa pusong marunong magbahagi. Ngumiti si Lito, bahagyang nahihiya at naglakad na pauwi. Habang papalayo, narinig pa niyang marahang inuusal ng matanda ang mga salitang tila panalangin. Pagdating sa bahay, napansin niyang kumikislap ang bayabas na naiwan sa mesa. Ang mga maliliit na bunga mula sa kanilang puno ay tila nagliliwanag sa ilalim ng araw. Hindi niya alam, sa simpleng kabutihan na yon, magsisimula na ang isang himala na magbabago sa kanilang buhay. Pag-uwi nila ni Aling Nina, tanhaling tapat noon at sumasayaw ang liwanag ng araw sa mga dahon ng punong bayabas. Ngunit sa araw na iyon, tila kakaiba ang kinang nito. May isang prutas na kumikislap, tila sumasalamin sa sinag ng langit. Anak, bakit parang kumikintab ang bayabas? Ewan ko po, Nay. Baka po biyaya ng Diyos. Nilapitan nila ito. Sa ilalim ng liwanag, ang bayabas ay tila may sariling sinag. Banayad, ngunit maliwanag. Parang gintong ilaw na sumisilip mula sa loob ng prutas. Nagkatinginan silang mag-ina, parehong nagtaka, ngunit sabay ding napangiti.
May kakaibang katahimikan noon sa paligid. Ang mga ibon ay tila nakikinig, at ang hangin ay marahang humihibon, para may dalang basbas. Kinabukasan, maagang bumangon si Lito. Habang dinidiligan niya ang halaman, napansin niyang mas lalong kumikislap ang bayabas. Hindi na siya nakatiis, pinayuhan siya ni Aling Nina na pitasin ito ng maingat. Nang mabuksan nila, laking gulat nila nang ginto pala ang laman. Maliit, ngunit mabigat at kumikislap sa kanilang mga palad. Hindi sila makapaniwala. Niyakap ni Aling Nina ang anak habang umiiyak sa tuwa. Anak, totoo pala ang sabi mo. Biyaya ito ng Diyos. Pero tandaan mo, huwag tayong magmamayabang. Tumango si Lito. Alam niyang hindi basta-basta ang nangyayari. Sa mga sumunod na araw, napansin nilang sa tuwing may ginagawa siyang kabutihan, may bagong gintong bayabas na tutubo sa puno kapag nagbigay siya ng pagkain sa kapitbahay, kapag tinulungan niya ang isang matanda sa daan, o kapag taimtim siyang nagdarasal sa gabi. Mula noon, nagkaroon sila ng kaunting yaman. Nakabili ng bagong damit si Aling Nina at muli nilang naipaayos ang bubong ng kanilang bahay. Nakakabili na rin sila ng masarap na pagkain at hindi na sila nagugutom tulad ng dati. Ngunit kahit paunti-hunting umunlad ang kanilang buhay, hindi nagbago si Lito. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa iba, nagbabahagi ng pagkain at laging nagpapasalamat sa bawat araw. Sa tuwing titignan ni Aling Nina ang puno ng bayabas, napapangiti siya. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa anak niyang may pusong busilak na siyang tunay na dahilan kung bakit patuloy na dumadaloy ang gintong biyaya sa kanilang buhay. Kapag marunong tayong magbahagi, magpasalamat at tumulong sa ating kapwa, ang biyayang ibabalik sa atin ng Diyos ay higit pa sa anumang kayamanang nakikita ng mata.